Bebang! Napairap na lang si Beverly o mas kilala sa tawag na Bebang nang marinig ang boses ng lalaking palaging gumugulo sa buhay niya. Bebang ko! Nandito ka na naman? Nakasimangot na sabi ni Bebang sa lalaki. Wala pang ilang minuto bumalik ka na naman? Bebang ko, nakalimutan ko na naman yung baril ko eh. Parang batang sabi ni Von. Hindi mo po ba miss ang asawa mo? Napangiwi na lang si Bebang. Kahit asawa niya ang lalaki, minsan nahihiya siyang kasama ito. Noong hindi niya ito pinakakasalan, sobrang seryoso nito sa buhay. Pero noong nagpakasal silang dalawa, gusto na agad ng divorce ni Bebang. Nagpakasal si Von at Bebang para mapalakas ang alyansa ng mga organisasyong kinabibilangan nila sa larangan ng mafia world. Pumayag si Bebang kasi akala niya si Von ang mysterious dream guy niyang mafia. Mukhang nagkamali si Bebang dahil siraulo pala ito. Kahit sino hindi ka mamimiss. Nakangiwing sabi ni Bebang. Kunin mo na yung mga gamit mo at umalis ka na. Grabe naman ang asawa ko. Madramang napasapu si Von sa kanyang dibdib. Hindi mo na ba ako mahal? Sa bagay, wala namang nagmamahal sa akin at walang magmamahal sa isang kagaya ko. Hindi napigilan ni Bebang na makurot sa tagiliran ng lalaki. Ang dami mong alam sa mundo, umalis ka na at sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sumasakit din ang ulo ko, Bebang. Parehong ulo ko ang sumasakit. Nakangusong sabi ni Von. Hinampas ito ni Bebang at sinamaan ng tingin. Natawa na lang si Von at guluhin ang kanyang buhok. Alis na nga ako, baka mabaril mo pa ako eh. Bye-bye honey bunch ko. Kinilabutan si Bebang dahil sa itinawag nito sa kanya. Ikinasa niya ang kanyang baril bago itinutok sa lalaki. Mabilis naman siyang ninakawan ni Von ng halik. Bago ito, tumakbo palabas ng bahay nila. Kung hindi niya lang crush ang lalaki, hihiwalayan niya talaga ito. Minsan gusto niya na lang itong ibigti. Dahil hindi niya magets kung anong utak meron ito. Madalas seryoso, pero madalas din binibisit siya nito. Napailing si Bebang bago itago ang kanyang baril. Napahinga siya ng malalim bago maupo sa sofa ng bahay nila ni Von. Bebang, kailan mo babayaran ng kinuha mong itlog? Bumalik yata ang stress ni Bebang nang sumulpot sa kanyang harapan si Aling Maring. Ang inutangan niya na itlog na pula. Aling Maring naman, wala pang 10 minuto ang utang ko eh. Kumuha ng pera si Bebang at inilapag sa palad na matandang babae. Ayan ho, keep the change. Kay Shane na lang ako mangungutang. Ikaw na nga nangungutang, ikaw pagalit? Sita nito sa kanya bago mabilis na umalis. Umirap lang si Bebang. Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Hiniwa niya yung itlog na pula na 10 minuto niya lang inutang bago lagyan ng kamatis at konting patis. Nagsimulang kumain si Bebang. Masama ang kanyang loob pero magaan na ulit dahil nakakain na siya. Pagkain talaga ang sagot sa lahat ng hinanakit niya sa buhay, lalo na sa stress. Pagkatapos kumain ni Bebang, nagtungo siya sa tindahan ng kaibigang si Shane. Sa pagkakaalam ni Bebang, si Shane ang babaeng hinahanap ng pinsan ng kanyang asawa. Hindi nila sinasabi kay Sean kung nasan ito dahil hindi naman sila nito tinatanong. Hindi kasi kumikibo si Bebang sa mga ganong bagay lalo na't hindi siya tinatanong. Pautang soft drinks. Dire-diretsong pumasok si Bebang sa loob ng tindahan nito at kumuha ng soft drinks. Utang na naman? Saad naman ni Shane. Sumulpot ang anak nito. Utang na naman? Ginaya nito ang kanyang ina. Si Ninang palaging utang. Natawa si Bebang bago buksan ang soft drinks. Reklamador ka na naman. Ako nga lang ninang mo hindi kuripot. Hindi kasi marunong si mama tumanggi kapag ikaw na. Mama, dapat walang kumakumari po eh. Paano tayo yaman yan? Napailing si Shane. Manang-mana ka sa tatay mo, anak. Badang-madamot, diba? Ba din po ang palaging mabait eh. Ninang, nangutang ka na lang din po.
Utang na rin, ikaw pa merienda ko. Ayun pala ang gusto. Natawa si Bebang bago kunan ng pangmerienda ang kanyang inaanak. Agad namang tumakbo ang batang babae palabas ng bahay pagkatapos makuha ang merienda nito. Minsan, sarap itapon ng anak mo, no? Ay naku, sinabi mo pa. Manang-mana sa ama niya, kamukha na kaugali pa. Napatango si Bebang. Sumasang-ayon siya dahil kung ano ugali ni Sean, ganun din ang ugali ni Kath. Saglit nagtagal si Bebang doon bago siya umuwi. May pambayad naman siya sa tuwing pupunta siya kila Shane. Kaso, trip niya lang mangutang. Bukas na siya magbabayad. Naging kaibigan niya si Shane nang dumating ito sa lugar nila. Nakilala niya agad ito dahil madalas itong bukang bibig ni Sean at madalas na ipakita ni Sean ang litrato nito sa kanila. Dahil walang magawa si Bebang sa bahay nila, ay nagbihis siya at sumakay sa kanyang big bike. Nag-drive siya paalis doon. Tatambay na lang siya sa underground ng asawa. Malahay kasi doon at maraming armas na pwedeng gamitin kapag may gustong mag-training. Mrs. Montalves! Nakangising bati sa kanya ni Sean. Hanap pa si Von? Umalis kasama ang daddy mo. Si daddy? Ba't di ko alam? Naku, may babae yata. Kawawa ka naman. Nakangising sabi nito. Nginisihan niya naman ito. Mas kawawa ka. Mayabang na dumila si Bebang bago ito lampasan. Sasabihin niya na sana kung nasan si Shane, kaso cancel na lang dahil binwisit siya ni Sean. Dumiretso siya sa office ng asawang si Von. Puro litrato agad ng babae ang bumungad sa kanya kaya napataas siya ng kilay. Naupo siya sa swivel chair ni Von bago tawagan ng asawa na agad namang sumagot. Nailayo niya pa yung cellphone sa kanyang tenga dahil sa putok ng baril na naririnig niya. Sino to mga babae sa lamesa mo? Babae mo? Ibigay mo ang address at ipapadala ko sa iyo ang ulo nila. Natawa naman si Von sa kabilang linya. Kalma, Bebang my loves. Hindi ko sila babae. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Sila yung mga kasabwat na mga sinugod namin. Nakikipagbarilan nga ako ngayon habang kausap ka eh. Ganito kita kamahal. Nililinaw ko lang. Pakisigurado na lang na hindi ka tatamaan. Bye. Pinatay ni Bebang ang tawag bago siya sumandal sa swivel chair. Alam niya namang uuwing buhay ang asawa niya, kaya hindi niya na kailangan sumunod pa dito. Napasimangot si Bebang nang makita ulit ang mga litrato. Sa inis niya, dinampot niya ang mga ito at itinapon sa basurahan. Naiinis siya kapag may ibang babaeng pinagkakaabalahan si Von. Kahit patrabaho lang ito, naiinis pa rin siya. May printer si Von sa opisina kaya nagprint si Bebang ng mga picture niya at yun ang inilatag sa lamesa ng asawa. Better. Nakangiting sabi niya. Maya-maya lang, bumukas ang pinto ng office ni Von. Pumasok si Von na sapo ang tagiliran niyang nagdurugo at namumutla ang lalaki. Magpagamot ka. Sabi ni Bebang sa asawa. Sinabi ng mag-ingat tas nagpabaril pa rin. Ang ganda mo kasi. Tugon nito bago maupo sa sofa. Napangiwi si Bebang dahil doon. Tinawag ko na yung doktor kaya papunta na yun dito. Napatingin naman si Von sa kanyang lamesa. Lumawak ang ngiti niya nang makita ang litrato ng asawa doon. Silosa naman masyado ng asawa ko. Ang pangit lang kasi tignan ng mga babae. Masungit na sabi ni Bebang. Hindi na nakapagsalita si Von nang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Agad itong dumiretso sa kanya at agad siyang ginamot. Wifey, hawakan mo ang kamay ko. Madramang sabi ni Von sa asawa. Baka mamatay ako sa sakit. Hawakan mo ang kamay ko please. Napangiwi si Bebang bago lumapit at hinawakan ang kamay nito. Kumakanta-kanta ito ng kung ano-ano habang tinatahi ang sugat nito kaya alam ni Bebang na nasasaktan ng asawa niya. Nang matapos tahiin ang sugat ni Von, nakatulog na ito. Mukhang napagod ito sa pagkanta. Napailing na lang siya bago kumuha ng kumot at inilagay sa kanyang asawa. Ang hyper-hyper mo kasi. Kinurot niya ang matangos itong ilong. Mukhang mas lalo kang magiging abnormal pagising mo dahil sa anesthesyang tinurok sa'yo. Bumukas muli ang pinto. Pumasok naman ang dalawang pinsan ni Von na si Sean at Cloud. Agad niyang pinanlakihan ng mga mata ang mga ito
na senyales na wag silang maingay. Iaabot ko lang tong files na pinapahanap ni Von. Iniabot sa kanya ni Cloud ang isang folder. Kinuha naman yun ni Bebang. Thank you. Von, gising! Tumatawang sigaw ni Sean bago hilahin palabas si Cloud. Nilingon ni Bebang ang asawa at nakahinga siya ng maluwag dahil tulog pa rin ito. Kung sakaling nagising yon, plano ni Bebang na dalhin sa Mindanao ang mag-ina ni Sean para hindi na talaga ito tuluyang makita ng lalaki. Plano niya rin sanang habulin ito ng baril, kaso wag na lang at hindi naman nagising ang asawa niya. Tinabihan ni Bebang ang asawa at natulog din sa tabi nito. Nagising na lang si Bebang na may humahalik sa kanyang pisngi. Nakasimangot siyang dumilat at bumungad sa kanya ang asawa na hyper na naman. Storbo ka. Nakasimangot niyang saad. Buti pala nagising ka pa, lalim ng tama mo eh. Kapag hindi ako gumising, wala ka ng gwapong asawa. Alam mo na, ako na lang nagtsatsaga sa'yo. Tugon nito at malawak ng ngumisi. Wow, coming from you ah. Napairap si Bebang. Kapag sinuntok ko yan tagiliran mo, tanggal angas mo sa akin. Joke lang. Yumakap ito kay Bebang. Alam mo naman na love kita eh. Cute mo pag nagagalit ka. Umirap lang si Bebang sa hangin at hindi na pinatulan ng pagiging abnormal ng kanyang asawa. Saglit lang sila sa ganoong posisyon bago sila magdesisyong umuwi na. Uuwi naman sila ngayon sa bahay ni Von. Si Bebang na ang nag-drive dahil baka bumuka ang sugat ni Von. Dumaan din muna siya ng drive-thru para sa kanilang hapunan. Tinatamad na kasi siyang magluto. Nang makarating sa bahay, ay agad dumiretso ang dalawa sa dining. Inayos ni Bebang ang kanilang pagkain bago sila magsimulang kumain. Sinabi mo na kay Sean kung nasan si Shane? Tanong ng kanyang asawa. Sasabihin ko sana kanina kaso wala siya. Huwag mong sabihin. Hayaan mo siya magdusa. Sabihin mo lang siguro kapag nagtanong na siya. Tumango naman si Von kahit may pagtataka. Parang kailan lang kasi ay sinasabi ng asawa niyang si Bebang na dapat ay sabihin na nila kay Sean ang kinaroroonan ni Shane. Harangin mo rin yung mga investigador ni Sean ha. Dagdag pa ni Bebang. Bakit trip mo si Sean? Gusto mo siya, Bebang? Akala ko ba ako lang? Ako ang crush mo, di ba? Kapag binaril kita, matatahimik ka. Buwisit kasi ang pinsan mo eh. Ikaw lang naman talaga ang mahal ko kaya wag kang OA dyan. Malawak namang napangisi si Von. Kung mahal mo ko, gawa na tayong baby. Tsaka na, kapag magaling ka na. Ayoko yung may sugat ka. Hindi ka magaling kapag ganun. Magaling kaya ako. Parang batang ngumuso si Von. Kahit ano bang problema sa katawan ko, magaling ako. Hindi na lang kumibo si Bebang. Si Von naman ay parang batang inagawa ng candy sa sobrang lukot ang mukha nito. Napailing na lang si Bebang at hindi pinansin ng lalaki. Pagkatapos kumain, ay pinainom ng gamot ni Bebang ang asawa niya bago siya magligpit. Bukas niya nalilinisan ang sugat nito dahil kagagamot lang nito. Oo na, magaling ka na. Sabi ni Bebang sa asawa kaya napangiti ito. Magaling ka na. Kapag hindi niya kasi binawi ang sinabi, hindi ito makaka-move on. I love you, Bebang ko. Ngiti-ngiti na sabi ni Von. Baliw. Natatawang bulong niya bago mapailing. Kahit na may saltik ang asawa niya, pipiliin niya pa ring manatili sa tabi nito. Alang-alang sa alyansa nila at pagmamahal sa isa't isa. Si mama mo? Tanong ni Bebang sa batang si Kath. Kanina pa ako tumatawag sa bahay niyo pero walang sumasagot. Paawat ko naman po, Ninang. Lunes na Lunes mukhang mangutang ka agad ah. Namewang ang batang babae sa harapan ni Bebang. Si mama po ba? Pinagtago ko kasi ang dami ng may utang sa kanya eh. Natawa si Bebang bago kurutin ang pisngi ng inaanak. Kalmahan mo, Catherine. Magbabayad ako ng utang kay mama mo. Bibili din akong kamatis. Umalis po si mama eh. Nakangusong sabi ni Kath. Namili po ng paninda. Hindi nga po ako sinama kasi nauubos ko daw yung paninda sa supermarket. O dito ka muna sa akin. Sabi ni Bebang bago buhati ng inaanak. Nasa bahay ang ninong mo. Utuin mo. Siguradong bibigyan ka niya ng maraming pera. Marami rin pagkain sa amin ngayon. Doon ka muna. At ang hindi ka pagala-gala rito sa labas.
Okay po. Dinala ni Bebang ang batang babae sa bahay nila. Natigilan ng asawa niyang si Von na makita si Kath. May tiyana ka palang kasama? Sino yan? Siya si Kath. Sagot ni Bebang. Yung anak ng best friend mo na inaanak ko. Wala kasi si Shane kaya dito muna siya. Napatango naman si Von. Hindi pa rin ito gaanong makagalaw dahil sa tama sa tagiliran pero hindi naman na ito masakit. Diyan ka muna sa ninong mo at maghahanda ako ng merienda. Von, maniningil sa'yo yan kaya bigyan mo ng pera. Oo. Tugon ni Von habang umaayos ng upo. Pumasok si Bebang sa kusina kaya naiwan ng dalawa. Bakit ngayon lang po kita nakita? Tanong ni Kat sa lalaki. Kabit ka po ni Ninang kaya tinatago ka niya? Natawa si Von bago haplusin ang buhok nito. Matabil ang dila mo parang tatay mo. Kilala mo po si papa ko? Nasaan po siya? Nagkibit balikat lang si Von. Hindi ako kabit ng ninang mo. Gwapo kasi ako kaya tinatago niya ako para hindi ako maagaw. Dahil doon napangiwi si Kat. Siguro po malabo paningin ni Ninang. Hindi alam ni Von kung matutuwa siya sa bata o mapipikon. Hindi niya maiwasang marinig ang boses ng kaibigan sa bata. Sean na Sean ang ugali nito. Marami kang utang sa akin, sabi ni Ninang. Sabi ni Kath at ipinakita ang 5 daliri sa lalaki. 5 Pasko po yun, isama mo na yung binyag ko. Napakamot si Von sa ulo bago kumuha ng 10,000 sa kanyang wallet. Ibinigay niya ito sa batang babae. Nanlaki ang mga mata ni Kath habang nakatingin sa 10,000 hawak niya. Hala, mayaman! Sabi ni Kat at agad tinago ang pera sa bulsa. Ikaw ng favorite ko pong ninong, di ka kuripot. Sa'yo lang ako hindi kuripot kasi masarap kang itapon. Nang makabalik si Bebang, ay agad sinabi ng batang babae kung magkano ang ibinigay sa kanya ni Von habang nagmimerienda. Galing mo pong pumili ng asawa. Yaman-yaman mo rin po tapos palagi kang nangungutang kay mama. Para naman may magandang mangungutang ang mama mo. Kumain ka na lang dyan at huwag ka nang dumaldal pa. Napanguso si Kat at kumain na lang. Kumuha rin si Von ng merienda dahil nagutom siya. Tagal-tagal ni mama, siguro nakipag-date pa siya. Ninang, alam mo po kung sino si Papa? Sunduin mo nga tapos isumbong mo si mama. Hindi nakipag-date ang mama mo. Sigurado nakapila yun sa promo. Alam mo naman kung gaano katipid yung mama mo na yun. Tumango na lamang ulit si Kath. Maya-maya lang, nagpaalam na ang batang babae. Dahil nararamdaman na daw nitong darating na ang kanyang mama. Itago mo mabuti ang pera mo. Ibigay mo kay mama mo para maitago niya. Marami akong patago kay mama pero wala pong bumalik sa akin. Tugon nito, kaya napatawa ang mag-asawa. Una na pa ako, bye-bye. Kumaway ang batang babae at tumakbo paalis. Manang-mana sa ama yung inaanak mo. Parang ayaw ko na gumawa ng anak kapag ikaw ang tatay. Feeling ko, mas malala pa ang kalalabasan. Sabi ni Bebang. Lo, paano itong magandang lahi ko? Parang batang nagmukmuk si Von. Sige, dun ka na. Sinasabi ko na nga ba hindi mo talaga ako mahal. Ginagamit mo lang ako. Ang drama mo? Nakasimangot na sabi ni Bebang sa asawa. Binibiro ka lang, okay? Ang dami mong hanas sa mundo. Parang batang umiti si Von. Nainis na lang si Bebang dahil kinilig siya sa dimples nitong lumitaw sa magkabilang pisngi. Gawa tayong baby, sige na Bebang ko. Sige, saglit lang ha. Nagtungo ang dalawa sa kwarto at gumawa ng milagro. Ang sinabi ni Bebang na saglit lang, hindi natupad dahil masyadong agresibo si Von. Nakatulog si Bebang at nang magising siya ay madilim na sa labas. Tulog na tulog ang asawa niya at naghihilik pa. Napailing si Bebang bago magtungo sa banyo. Naligo siya at agad nagbihes. Kailangan niya pang pumunta sa underground para kausapin ang kanyang ama. Pinagluto ni Bebang ang asawa bago ito tuluyang umalis. Ginamit ni Bebang ang motor ng asawa para mapabilis siya. Nang makarating sa kanilang underground, ay agad pumasok sa loob si Bebang.
Dumiretso siya sa meeting room at nadatnan doon ang ama at ina na naglalampungan. Paawat naman kayo. Akala ko ba divorce na kayo? Sita niya sa mga magulang niya. Anak, wag mo naman kami paringgan ng mami mo at baka totohanin niya. Ba't ka pala nandito? Anong ba't ako nandito, Dad? Pinapunta mo ko? Nakasimangot na sabi ni Bebang. Matanda ka na talaga, masyado ka na ulyanin. Anong pag-uusapan niyo? Sabad ng ina ni Bebang na nakakandong pa rin sa asawa. Ma'am, umupo ka nga ng maayos. Naupo si Bebang dahil masakit ang kanyang balakang. Ano nga yun, Dad? Bilisan mo at kapag nagising yung asawa ko, hahanapin ako nun. Itatanong ko lang kung kailan niyo ako balak bigyan ng apo. Alam mo na, gusto ko na ng baby sa pamilya. Yun lang? Inis na napahilot si Bebang ng kanyang sentido. Daddy, ang layo-layo nito. Tas yun lang? Dapat tinawag mo na lang sa akin. Tumawa ang kanyang ama at maya-maya lang, sumeryoso ito. Kumikilos na ang uncle mo. Seryosong sabi ng ama ni Bebang. Pakisabihan ng asawa mo na nagpapakalat na ang uncle mo ng spy sa underground nila. Ang uncle ni Beverly, na kapatid ng kanyang ama, ay malaki ang galit sa kanilang pamilya, lalo na kay Bebang. Namatay kasi ang asawa ng kanyang uncle dahil iniligtas ito si Bebang. Mula noon, isinumpa siya ng sarili niyang uncle at ilang beses tinangkang patayin. Bumuo pa ito ng organisasyon laban sa kanila. Akong bahala. Kakausapin ko rin ang masinsinan si uncle. Mag-iingat ka dahil sarado ang isip nun lalo na sayo. Tumango si Bebang bago tumayo. Aalis na po ako. Mag-iingat ka. Kung may problema, magsabi lang kayong mag-asawa. I love you, baby. Tumayo ang kanyang ina at nilapitan siya. Napangiwi na lang si Bebang nang halikan siya ng ina sa pisngi. Gawa na kayong baby, ah. Mga senior citizen na talaga kayo. Iiling-iling na lumabas si Bebang ng silid na yon. Binati muna ni Bebang ang mga ilan-ilan niyang kaibigan sa underground bago siya tuluyang umuwi. Nasa gitna ng daan si Bebang nang may biglang magpaputok sa kanyang gawi. Muntik na siyang tamaan at tumama ang bala sa side mirror. Ay putik! Wala siyang dalang baril, kaya hindi niya magantihan ang kotseng bumabaril sa kanya. Talagang motor ng asawa ko ang dinali niyo, ah. Lagot kayo dun. Pinaharurot pa ni Bebang ang motor niya at bumilis naman ang sumusunod sa kanya. Napangisi siya na makita ang under construction na kalsada. Mabilis siyang lumiko. Ngunit ang mga nakakotse na padiretso. Napatawa na lang si Bebang nang makarinig ng pagsabog. Deserve. Dumiretso si Bebang sa kanilang bahay. Nadatnan niya sa garahe ang asawang naghihintay. Bakit ang tagal? Hala, ano nangyari sa motor ko? Bakit durog yung side mirror ko? Ba't ang dami ting gasgas? Tinambangan ako. Wala nga akong dalang baril eh. Hindi ka naman nasaktan. Tapos yung motor ko, hinayaan mo masaktan. Napasimangot si Bebang. At talaga nag-aalala ka pa sa motor mo? Sige, yan ang isama mo sa paggawa ng bata. Joke lang naman. Lumapit agad si Von sa asawa. Masaya kung okay ka lang. Gaganti tayo sa kanila. Wala ka nang gagantihan. Sumabog yung kotse eh. Tugon ni Bebang. Kumain ka na ba? Nag-iwan ako ng pagkain sa'yo. Sabay tayo. Sabi ni Von. Hinintay talaga kita kasi alam ko hindi ka pa kumakain. Tumangulang si Bebang. Pumasok sila sa bahay at dumiretso sa kusina. May nakahain ng pagkain doon kaya kumain na lamang ang dalawa. Hanggang kailan ka dito sa bahay mo na to? Tanong ni Von sa asawa. Ang alam ko may mansyon ka. Mas gusto ko rito kasi simple ang buhay. Bakit? Sawa ka na ba rito? Pwede ka namang umuwi kung gusto mo. Mas gusto ko ritong tumira. Hindi ah. Mas gusto ko nga dito. Kasi maraming batang magugulo. Handa akong ibenta ang bahay ko para lang dito ako tumira. Natawa lang si Bebang. Kaya rin gusto ko dito dahil kila Shin at Kath. Isa pa, dahil sa lugar na to, natuto ako mangutang na pinapangarap ko lang dati.
Napabungis-ngi si Bebang. Mas masarap kasi ang normal na buhay para sa akin. Wow, ang sweet-sweet mo naman pakinggan. Pakiramdam ni Von ay may puso sa mga mata niya habang nakatingin sa asawa. Kaya mahal na mahal kita eh. Ikaw ang pinaka-sweet na babaeng nakilala ko. Napangiwi si Bebang. Hindi ko alam kung kikiligin ako o mandidiri sa mga pinagsasabi mo. Kiligin ka, sabi ni Von. Alam mo, sana, girl ang baby natin. Gusto ko kasi napupusuran ko siya tapos maglalaro kaming Barbie. Gusto ko ng princess. Lalaki to. Nararamdaman ko lang na lalaki magiging panganay nating dalawa. Babae yan. Dinaan ko sa posisyon kaya siguradong babae yan. Hindi na nakipagtalo pa si Bebang dahil abnormal ang asawa niya. Nang matapos sila sa pagkain, siya nang naghugas dahil mukhang medyo bumuka ang tahi ni Von sa tagiliran. Masyado kasing gigil kanina kaya bumuka ang tahi. Uminom ka ng gamot mo. Pinapasabi pala ni Daddy na kumikilos na si Uncle. Bantayan niyo ang underground niyo dahil may pinapasok siya mga spy doon. Natunugan ko na yan, kaya nasabihan ko na mga pinsan ko. Huwag kang mag-alala dahil wala nakakalusot sa mga yon. Ewan ko na lang kay Sean, nataguan kasi siya ng anak. Siguradong bugbog ka dun kapag nalaman niyang alam mo kung nasa na mag-ina niya. Kasalanan niya yun, tanga siya. Pagkatapos maghugas ni Bebang, umakyat na ulit sila ng kwarto para magpahinga. Bebang ko, kapag natapos na ang gulo na to, papakasal ulit tayo ah. Gusto kong pakasalan ka ulit. Sabi ni Von bago yakapin ng asawa. And this time, sa simbahan na kita pakakasalan para mas romantic at mas lalo kang in love sa akin. Kahit san pa yan, ayos lang. Matulog ka na at baka humiling ka pa ng isang round. Pagod na ang balakang ko kaya manahimik ka na dyan. Tumawa naman si Von. Good night, Bebang ko. I love you. Bukas na ulit natin gawin yung baby. Tumangulang si Bebang bago halikan sa labi ang asawa. Sumiksik siya rito pero dinahandahan niya dahil nag-iingat siya sa sugat nito. Bago tuluyang pumikit si Bebang, naramdaman niya ang paghalik ng kanyang asawa sa noo na ikinangiti niya lamang. Bebang ko! Napangiwi na lamang si Bebang nang marinig ang parang batang boses ng asawa. Alam mo, miss na miss kita. Ang OA mo? Nakangiwing sabi ni Bebang bago ito halikan sa pisngi. Ilang minuto lang tayo naghiwalay. Namimiss kita eh. Parang bata muli na sabi ni Von. Kamusta ang meeting mo sa parents mo? Hindi na ako nakahabol. Dahil ang dami ko rin ginawa. Ayos lang naman. Saan tayo ngayon? Kain tayo sa labas? Nagugutom ako. Tumangulang si Von. Sumakay ang dalawa sa sasakyan ni Von. Agad namang nagmaneho ang lalaki patungo sa favorite nilang kainan ng asawa niya, ang Unli Wings. Mag-uuwi ulit ako ah. Sayang kasi yung Unli kapag di nagbalot eh. Huwag kang papahuli at talagang iiwanan kita. Noong huli kasing kain nila, nahuli ng waiter si Von na nag-uuwi. Dahil doon nagkaroon sila ng penalty. Hindi na ako magpapahuli, promise. Nang makakuha sila ng table, nagsimula nang mag-order ang dalawa. Ang daming in-order ni Von dahil gutom siya. At para rin siyang bata na tuwang-tuwa dahil sa pagkain. Habang kumakain ang dalawa, pasimpleng nagbabalot si Von. Alam ni Von na mag-aayang kumain ng asawa kaya nagdala talaga siya ng malaking plastic. Mukhang mag-aaya rin kasi ng inuman ng mga pinsan niya. Kaya sagot niya na ang pulutan. Nagkita na kasi si Sean at Shane. Nasuntok si Von ng pinsan. Kaya ayon, may pasa siya sa gilid ng labi. At nag-chat din si Sean sa GC nila na mag-iinuman sila kaya nagpapahanda na siya ng pulutan. Baka mahalata ka. Gusto mo bang tamaan ka talaga sa akin? Hihiwalayan kita. Napanguso si Von. Iiwan mo ko dahil lang sa kahihiyan? Akala ko ba magsasama tayo sa hirap at ginhawa? Huwag ka na lang magsalita. Gawin mo na lang ang balak mo. Hindi kita iiwan kahit mahuli ka pa. Nakasimangot na sabi ni Bebang. Napangiti naman si Von. Minsan, hindi alam ni Bebang kung sino ang babae sa kanilang dalawa ng asawa niya. Success naman ang pagbabalot ni Von
dahil hindi sila nahuling dalawa. Diniretso ni Von ang sasakyan sa bahay nila Sean para hindi na sila pupunta mamaya doon. Ninang! Agad na bati ni Kath sa ninang bebang niya nang makapasok ang mga ito. Ninang! Rich kid na po ako. So pwede na ako mangutang sa'yo kahit magkano. Rich kid ka na kamo eh. Nibigay na nga sa'yo ni mama yung store namin eh. Doon ka na lang mangutang sa store po. Hindi yun binigay ni mama mo. Binayaran ko kaya sa kanya yun. Pero dapat kahit rich girl ka na, hindi ka pa rin masyadong mayabang ah. Okay? Masamang bagay na yun. Tumango si Kath. Opo, sabi ni mama mapupunta akong hell kapag nagyabang ako at saka sila lang nang maniyayabangan ko dahil busy siya. Saad ng bata at nabubulol pa ito. Natawa na lang si Bebang bago mapatango. Pinabayaan ni Bebang ang asawa na kausapin ng pinsan nito. Nagtungo siya sa kusina at nadatnan niya ang kaibigang si Shane na nagluluto. Sarap niya na. Napalingon ito sa kanya na magsilita siya. Nandito na pala kayo. Nakangiting sabi ni Shane. Nagluluto akong pagkain natin. Pampulutan din ng magpipinsan. Gutom ka ba? Kumain ka. Kakain lang namin. Hindi mo na rin dapat pinoblema yung pulutan eh. Nagbalot ng anliwing si asawa ko eh. Gusto ko na iwanan kanina, buti na lang ang mahal ko. Natawa si Shane. May kanya-kanya talagang kaabnormalan yung magpipinsan na yun. Kaso, mas malala yata yung sa asawa mo. Sobra, sinabi mo pa. Pero alam mo, yun naman ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya eh. Palagi niya kasi ako napapasaya kahit minsan gusto ko na siya ipatapon sa West Philippine Sea. Iba talagang nagagawa ng pagmamahal. Saglit mga nakapagkwentuhan si Bebang sa kaibigan bago siya nagpaalam dito na matutulog muna siya. Inaanto kasi siya dahil konting tulog lang ang nagawa niya kagabi dahil naiinis siya sa kama nila ni Von. Nagtungo si Bebang sa isa sa mga guest room nila Sean at ibinagsak ang katawan niya sa kama. Saglit lamang, nakatulog agad si Bebang. Nasaan si Bebang? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Umuwi ba siya? Natutulog. Mamaya na raw siya gisingin dahil gusto niya magpahinga. O sige, puntahan ko na lang muna. Ang tagal kasi nung iba naiinip na ako eh. Nagtungo si Von sa guest room kung nasan si Bebang. Nakita niya ang asawang mahimbing na natutulog kaya napangiti na lamang siya. Ganda-ganda ng asawa ko. Binuksan ni Von ang aircon bago halikan ng asawa sa noo. Sleep ka lang po mabuti dyan. Lumabas si Von ng kwarto at dumiretso sa sala. Napangiti si Von nang makita ang mga pinsan sa sala. Kasama ng mga ito, ang mga babaeng minamahal at ang mga anak. Hey! Ako lang yatang asawa ang dala. Yung baby kasi namin nasa tiyan pa ni Bebang. Buntis si Bebang? Tanong ni Lux. Hula ko lang. Huwag tayo maingay. Tulog ang asawa ko. Bunganga mo lang naman na malakas eh. Nakangiwing sabi ni Sam. Ingay mo? Tumawa lang si Von bago lapitan ang anak ng mga kaibigan niya. Binigyan niya ang mga ito ng tigi 1,000. Ba't ako wala? Siguro hindi mo ako favorite. Kakabigay ko lang sa'yo eh. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Napapakamot ng ulo si Von bago bigyan si Kath. Masyado mong sinasanay sa pera ang anak namin, baka makahiligan ng mga yan. Ikaw talaga ang hahayaan namin magbigay ng pera sa kanila. Mayabang nang umisi si Von. Ngayon lang to dahil wala pa akong anak. Kapag may anak na kami ni Bebang, hindi niya na makikita tuwing Pasko. Puro 50 pesos na lang matitikman ng mga anak niyo sa akin. Thank you, Ninang! Nakangiting sabi ng mga bata. Nagtungo na sa pool area sila Von para doon mag-inuman. Ang mga bata naman nagtungo sa playroom. Samantala, ang mga kababaihan ay nasa sala lang. Putik ka! Ang liwings na lang binalot mo pa? Sabi ni Cloud habang nakatingin kay Von na isinasali ng mga binalot niya sa plato. Mayaman ka pero walang yaka. Sinusulit ko yung Anli. Buti nga't di ako nahuli. Hihiwalayan talaga ako ng asawa ko kung nahuli ako. Kahit ako, hihiwalayan kita. Sabi naman ni Lux. Ang dami niyong reklamo. Favorite niyo naman yan. Huwag kayong kukuha ah. Natawa lang ang apat bago magkanya-kanyang kuha ng Anli Wings.
Umirap lang si Von sa kanila bago magsitagay. Von, ano palang plano mo sa mga nahuling spy? Gawing unliwings. Sagot ni Von bago tumawa. Ano pa? Di patapon sa private island nang walang kahit ano. Hindi pwedeng patakasin ng mga yun o bigyan ng second chance. Buhay ng asawa ko nakataya dito. Tumangutango naman ang kanyang mga pinsan. May update na ba sa tito ng asawa ko? Kailangan maunahan natin yon. Ayoko mapahamak si Bebang. Nakipag-ugnayan na ako sa mga magulang ni Bebang, kaya baka next week, magkaroon na kami ng update. Sagot naman ni Sean. Gago ka? Kumilos ka rin kaya? Mas mataas ang rank namin sa'yo tapos utos ka lang ng utos? Sagot ko naman budget nyo eh. Kalmahan nyo lang. Nakangising sabi ni Von. Napasimangot ang mga pinsan niya na ikinatawa niya lamang. Sa kabilang banda, nagising naman si Bebang. Masama ang mood niya nang magising siya dahil masakit ang kanyang ulo. Naiinis din siya sa hindi malamang dahilan. Gising ka na pala. Na paano ka? Parang nilamukos na papilya mukha mo ah. Naiinis ako eh, pero hindi ko alam kung bakit. Teka, anong pagkain? Maupo ka na lang at ako nang kukuha. Makipagtsikahan ka muna sa kanila. Tumango si Bebang at naupo. Binati niya ang asawa ng mga pinsan ng kanyang asawa. Kaklose niya naman ang mga ito. Dahil mabait ito pero mas close lang talaga siya kay Shane. Nasa playroom ang mga bata. Mukhang nakatulog na nga rin doon eh. Sila Von, nasa pool area, nagiinom pa din. Masama ba pakiramdam mo? Masakit lang ulo ko pero ayos lang ako. Nang dumating ang kanyang pagkain, nagsimula na siyang kumain. Nakikinig lang siya sa usapan ng mga kaibigan at nakafocus lang dito. Anong masasabi mo? Tanong ni Shane kay Bebang. Saan? Biglang tumawa si Shane. Masyado kang focus sa pagkain mo ah. Nag-uusap kami sa magaganap na wedding namin ni Sean. Nagtatanong ako ano magandang ganap. Kahit ano, basta masarap yung pagkain. Make sure din na may leche flan ah. Magwawala kapag wala. Teka, sigurado ka na ba talaga kay Sean? Wala nang atrasan? Willing naman ako samahan kong tumakas. Anong ituturo mo masama kay Shane? Sumulpot naman si Sean na nakasimangot. Bawiin mo yun, Bebang. Lulunurin ko talaga sa pulang asawa mo. Ngumisi si Bebang. Marunong naman lumango yun, kaya go lang. Shane, huwag kang makikinig sa mga jablo sa paligid mo ah. Sabi ni Sean bago halikan ng mapapangasawa niya. Sa akin ka lang makikinig, okay? Nakangiting tumango lang si Shane, kaya napairap si Bebang. Umalis na si Sean at pumasok sa kusina. Paglabas nito, may bitbit itong mga alak. Nagkatingin na naman sila Bebang at ang iba bago sumunod. Baka mamaya sobrang lasing na mga asawa nila. At hindi nga sila nagkamali. Dahil gumagawa na ng mga kalokohan ng mga ito sa pool area. Wala nang damit pang itaas sa mga ito. Yung damit nila tinali sa mga ulo. Mukhang mga hoodlum ang mga ito. May mga sulat din ang mga ito sa muka. Kaya napahinga na lamang sila bago lapitan ng mga ito. Anong ginagawa niyo sa buhay niyo? Nakangiwing tanong ni Bebang bago tignan ang mukha ng asawa. Von, adik ka ba? Bebang ko. Yumakap ito sa kanyang bewang. Mas lalo yatang nadagdagan ng inis ni Bebang nang maamoy ito. Pinabayaan niya na lang muna dahil namumula na ito at alam na alam niyang bagsak ito mamaya. Dinadaya niya yata sa inuman tong asawa ko eh. Mabilis na itinuro ni Cloud si Sean. Ayan, gumaganti sa asawa mo. Dahil itinago nito na alam kung nasan si Shane. Tumaas ang isang kiling ni Bebang kay Sean. Madaya ka sa inuman ah. Alam mo bang ang hirap-hirap alagaan ng isang to kapag lasing? Hindi ka tatabihan mamaya ni Shane. Kami ang tabi. Itong si Von ang katabi mo. What? Umuwi na lang kayo. Shane, huwag kang papayag. Have mercy on me, please. Umiling naman si Shane. It's your fault. Itabi mo si Von mamaya. Alagaan yung dalawang isa't isa. No! Parang bata nitong sabi. Napailing na lang sila at natawa. Dahil lasing na mga asawa nila, ay inaya na nila ang mga ito na matulog. Ngunit ayaw ng mga ito at nagbatigas pa. Diyan kayo matulog ah.
Piko na sabi ni Bebang sa mga ito. Mabilis namang nagsitayuan ang mga ito at kanya-kanyang lapit sa kanila. Akmang lalapitan ni Sean si Shane pero hinila ni Bebang ang babae. Itinulak ni Bebang ang asawa kay Sean. Yan ang asawa mo ngayong gabi. Asawa ko si Shane ngayon. Nagreklamo si Sean pero wala na itong nagawa nang hilahin ni Bebang si Shane papasok ng bahay. Napatawa na lamang ang dalawang babae, sabay na nailing. Masama na naman ang pakiramdam ni Bebang. Hindi niya alam pero ilang araw na siyang ganito. Wala rin siya sa mood at gustong palagi na mag-isa na lang siya. Huwag ka na kayang sumama, sabi ni Von sa asawa. Kami nang bahala sa paghuli sa tito mo. Baka mapano ka pa dun. Ayos lang ako. Huwag mo nga akong tignan, nakakairita yung mukha mo. Napasimangot naman si Von. Ilang araw na siyang sinusungitan ng kanyang asawa. Nag-shave na rin siya para maging gwapo sa paningin nito kaso walang talab. Napahinga na lang siya ng malalim at pinabayaan ito. Nang makasakay sila sa van, tahimik lang na pinagmamasdan ng asawang kumakain ng buko pie. Pakiramdam ni Von, tumutugma na ang hula niyang buntis talaga ang kanyang asawa. Ayaw niya kasing isama rin ang asawa sa misyon na kinakaharap nila dahil baka nga totoong buntis ito at mapahamak pa. Ayaw namang pumayag ni Bebang na hindi siya kasama, kaya babantayan na lamang ito ni Von. Nang makarating sa hideout ng uncle ni Bebang, ay sinalubong agad sila ng putok ng mga baril. Agad na inalalayan ni Von ang asawa at hinila patago sa isang malaking bato. Kaya ko ang sarili ko. Nakasimangot na sabi nito. Doon ka na sa team mo. Huwag kang makulit. Seryosong sabi ni Von kaya natigilan si Bebang. Ngayon na lang ulit ata nagseryoso ang asawa niya. Ako ang sasama sa'yo, maliwanag ba? Napanguso si Bebang at parang batang tumango na lang. Pumasok ang dalawa sa loob ng gate at pinaputokan ng mga tauhan ng uncle niya. Pumasok sila sa loob ng bahay at natigilan nang sumalubong sa kanila ang uncle ni Bebang na may hawak na bomba. Uncle, sumama ka na sa amin. Sa tingin mo ba, matutuwa si tito dahil sa ginagawa mo ngayon? Pinatay mo ang asawa ko. Kung hindi ka lumabas at nakinig sa amin, buhay pa sana siya. Ngayon pare-pareho tayo mamamatay. Bago pa nito mapindot ang boto ng bomba, ay agad nang hinila ni Von ang asawa palabas. Ngunit dahil sa lakas ng impact, tumilapon pa rin sila. Sinigurado ni Von na masasalo niya ang asawa at mapoprotektahan. Hindi na alam ni Von ang sumunod na nangyari dahil maging siya nawala ng malay. Von! Nang hihinang tinignan ni Bebang ang asawa. Natakot siya dahil ang daming dugo nito. Von! Nakaramdam din ng panghihina si Bebang. Mga yabag na lamang ang kanyang narinig bago siya tuluyang mawala ng malay. Nang magising si Bebang ay may benda siya sa ilang bahagi ng katawan at may cast sa kamay. Sinubukan niyang tumayo pero masakit ang kanyang katawan kaya napahiga lang ulit siya. Huwag ka munang gumalaw, delikado sa iyan. Ma'am, si Von, ang daming dugo ni Von. Ayos lang po ba siya? I'm fine. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Bebang na makita ang kanyang asawa na kapapasok lang at may dalang pagkain. Agad itong niyapos ng yakap ni Bebang na makalapit ito sa kanya. Hinaplos naman ni Von ang kanyang buhok at marahan itong hinalikan sa noo. Huwag ka na pong umiyak, masama yan sa baby kaya tumahan ka na. Baby? Anong baby? Nakangiting pinunasan ni Von ang luha ng asawa. Buntis ka. Dinugo ka kanina kaya nanghina ka at nawala ng malay. Ang sabi ng doktor, maayos naman ang baby natin. Huwag ka lang daw magpaka-stress ulit at baka mapano ng tuluyan yung anak natin. Tumango si Bebang kahit pilit pa rin pinaprocess ng kanyang isipan ang sinabi ni Von. Magiging mommy na ako? Maya-maya ay tanong ni Bebang. Magiging daddy ka na? Opo. Worth it ang pagpupuyat nating dalawa. Sandaling napasimangot si Bebang kaya natawa si Von. Kumain ka na para makabawi ka ng lakas. Kain ng kain ha? Sandali silang natigilan na bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor at dalawang nurse na may hawak na tali. Tumakas ka na naman? Napahinga ng malalim ang doktor.
Mr. Montalves, ilang araw ka nang tumatakas sa room mo. Hindi pa maganda lagay na sugat mo. Gusto niyo po bang tuluyang malumpo? Kasi naman ang layo ng room ko sa asawa ko. Dito na lang ako mag-room. Napatingin si Bebang sa asawa at napagtanto niyang naka-patient gown pa ito. Pinatungan lang nito ng suot para hindi mahalata. Bumalik ka na sa room mo. Sige na, pumunta ka na sa room mo. Dadalawin kita mamaya. Naiiyak na umiling si Von. Ayaw, dito lang ako. Ayoko mag-isa doon. Paano kapag minulto ako tas patayin ako ng multo? Napangiwi si Bebang dahil sa imagination ng asawa niya. Kumalma ka, hindi ka mumultuhin, okay? Promise, susunod agad ako. Tumango si Von bago hinalikan siya sa labi. I love you. I love you too, Von. Nakangusong sumama si Von sa doktor. Napailing na lamang si Bebang at nagsimulang kumain. 1 linggo kang walang malay. Kaya 1 linggo na rin tinatakasan ni Von ang doktor na yun. Saad ng kanyang ina. Uuwi muna ako, anak ha. Babalik ako agad pagkatapos ko maligo. Yung vitamins mo na sa bedside table. Makinig ka sa doktor mo, okay? Agad namang tumango si Bebang. Ingat po. Humalik ang ina niya sa kanya bago tuluyang umalis. Hindi na nag-abala pang magtanong si Bebang tungkol sa kanyang uncle. Dahil alam niya ang nangyari. Pagkatapos kumain ni Bebang, ay tumawag na ang nurse para magdala ng wheelchair dahil nangihina pa siya. Naka-wheelchair siyang nagtungo sa kwarto ng asawa. Nag-insist pa yung nurse na sumama pero tumanggi siya dahil gusto niyang masolo ang asawa. Bebang ko! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw nga ito mukhang hindi okay. Tignan mo yung itsura mo. Mukha kang mommy dahil sa dami ng benda sa katawan mo. Huwag mong iniis mo asawa mo dahil kaya ko pang gumawa ng 3 anak. Mayabang na sabi ni Von. Pero Bebang ko, natakot talaga ako. Akala ko kung napano na kayo ng baby natin Sorry kung matigas ang ulo ko. Palagi na ako makikinig sa'yo. Nilapitan ni Von ang asawa. Binuhat niya ito at inilapag sa kanyang kama bago tabihan. Mahal na mahal kita palagi, Bebang. Lahat gagawin ko para masigurong ligtas ka, pati na rin ang baby natin. Excited na ako para sa baby natin. Hindi na kumibo si Bebang at maingat na lang na yumakap sa kanyang asawa. Dala siguro ng ininom niyang gamot, unti-unti na rin siya nakatulog sa antok. Hindi alam ni Bebang kung gaano siya katagal natulog. Nagising na lang siya sa ingay ng paligid. Kunot noon nagmulat ito ng mga mata at maraming tao ang bumungad sa kanya. Nagising ka yata namin? Pasensya na, ang iingay kasi ng mga magkakaibigan Sabi ni Shane. Napangusulang siya at napatulala. Naririnig nito ang tawa nila pero baliwala sa kanya dahil masyado siyang tulala. Nabalik lang ang diwa nito nang may humalik sa kanyang labi. Good morning. Bitin pa ang tulog mo? Gutom ako. Gusto kong kumain. Nagdala sila ng pagkain para sa atin. Pero sila din ang kumain. Anong gusto mo? Kanin tas adobo? Tumango si Bebang. Saglit namang humiwalay si Von sa asawa at kinuhanan nito ng pagkain. Kinuha niya lahat para maraming pagpipilian ng asawa niya. Nang maibigay niya ang pagkain kay Bebang, nagsimula siyang kumain. Masaya ako maayos kayo ng baby mo. Ani Faith sa kanya. Mabuti na lang talaga at wala nangyaring masama sa'yo. Hindi ko nga alam na buntis pala ako Tugon naman ni Bebang dito. Kaya pala palagi na lang ako nagugutom at palaging mainit yung ulo ko. Actually, nahulaan na yun ni Von. Kaso, may bigla ang misyon. Kaya hindi ikaw napacheck up. Saad naman ni Eva. Isa pa, hindi ka raw niya malapitan dahil sa pagiging pasaway mo, tas lagi mo siyang inaaway. Kasi nga naiinis ako sa kanya. Pero ngayon hindi na. Ang gwapo-gwapo kasi nitong asawa ko. Natawa si Bebang bago lingunin ng asawa. Gwapo talaga ako, sobrang gwapo ko. Ngumiti si Bebang at sumang-ayon sa asawa. Lahat yata tayo, kinainis na ng asawa natin habang buntis sila. Itong si Sam, trip din niya ako. Sandali, may hindi makarelate. Nakangising lumingon si Von kay Sean. Hindi makarelate si Sean kasi tinaguan nga siya, diba? Nagtawa na ng lahat.
Samantalang si Sean ay sobrang sama ng tingin kay Von na parang ibig na nitong sakalin o barilin ng isa. Naasar din naman ako dyan, sa picture nga lang, dahil nilayuan ko siya. Kaya hindi makarelate si Sean eh. Baka maranasan mo naman, Sean. Kaya, mainggit ka muna sa amin ngayon, okay? Hinila ni Sean ang pinsan at sinakal-sakal ito. Natawa sila bago awatin ng dalawa. Napailing-iling na lang si Bebang at nagpatuloy sa pagkain. Injured yan. Huwag ka munang gumanti. Awat ni Lucas kay Sean. Gumanti ka kapag medyo magaling na. O kaya, itago mo rin yung mag-ina niya. Di naman ako bobo kagaya ni Sean, no? Kaya hindi ako matataguan. Muli naman siya hinaklit ng pinsan niya. Aray Bebang, sinasaktan niya ako. Huwag mo kasing asarin. Sean, huwag ka mapikon at totoo naman lahat. Kung marunong ka sana magtanong, buntis pa lang nahanap mo na si Shane. Wala kasi kayo kusang loob na mag-asawa kayo. Talagang hinarangan niyo pa yung investigasyon ko tungkol kay Shane. Palagi mo kasi akong inaasar. At saka, tinuruan ako ni Mommy at Daddy na huwag sumagot kapag hindi kinakausap o tinatanong. Unfair kayo. Ako na lang palagi ang inaapi niyo. Natawa na lang sila sa kaartehan ni Sean. Agad naman itong nilapitan ng asawa para amuhin. Napailing na lamang sila nang agad gumaan ang mood ni Sean. Tama na at baka magkapikunan kayo. Makakabawi ka rin balang araw. Kay Von, kaya huwag ka mag-inarte dyan, Sean. Umirap lang ang lalaki at nilambing naman ito ng asawa. Nang maubos ni Bebang yung kanin at ulam, nagpakuha naman siya ng cake sa asawa niya. Agad naman siyang kinuhanan ni Von. Bakit may cake? Celebration, dahil muntik nang magkita si Lord at si Von. Pero hindi kami sure kung si Lord bang makikita niya. Mabait akong tao. Kaya sure akong kay Lord ang bagsak ko, di ba Bebang ko? Tumango na lang si Bebang at nag-focus sa pagkain ng cake. Wala na siyang pakialam sa paligid niya, basta makakain lang siya. Saglit pang nagtagal si Sean bago magpaalam ang mga ito. May time limit lang daw kasi ang pagbisita. Busog ka na? Inom ka maraming tubig ah. Tumango si Bebang pagkatapos niyang uminom, malakas siyang napadighay. Sana pala palagi kang buntis para ganyan kaka-cute. Gusto ko yung palagi kang childish. Ngayon lang to. Manda ka kapag hindi na ako childish. Siguradong palagi na naman ako mandidiri sa kakornihan mo. At palagi na naman ako maiinis sa'yo. Ayos lang yun, mahal naman kita. Hinalikan ni Von ang asawa niya. Tumugod naman si Bebang at kumapit ng mahigpit sa kanyang asawa. Hindi alam ni Bebang kung buntis ba siya o nasisiraan ng ulo. Lumalala ang pagiging moody niya at palagi din siyang gutom. Ang timbang niya na 40 kilos ay dumoble. Tumaba din siya kasabay ng paglaki ng tiyan niya. Hindi na siya intimidating tignan kaya yung mga tao sa underground. At underground ang kanyang asawa, nagagawa na siyang batiin. Sinasabihan din siyang cute na mga ito kaya napapanguso na lamang siya. Ginagawa niya namang teddy bear ang asawa ko eh. Tantanan niyo ang asawa ko. Saway ni Von sa mga tauhan ni Bebang. Tumawa lang ang mga ito bago lumabas ng meeting room. Gaganti talaga ako kapag nanganak na ako. Kukurutin ko rin sila ng nail cutter ang gamit. Brutal naman ang asawa ko. Natawa si Von bago ilapag ang pinabiling mongo bread ng asawa. Ito na po yung request mong pagkain para hindi na uminit yung ulo mo. Ngumuso lang si Bebang at nagsimulang kumain. Nasa ganoon silang posisyon nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga magulang ng babae. How's my darling? Lumapit ang ginang sa anak at hinalikan to sa pisngi. Balita ko ginawa ka na namang teddy bear ng mga tao dito. Ngumuso si Bebang at tumango. Gaganti po ako. Kukurutin ko rin sila. Natawa na lang ang mag-asawa dahil ramdam na ramdam nila ang hinaing ng kanilang nag-iisang anak. Hayaan mo, sasabihin ko silang huwag kang gaanong kurutin. Okay pala yung resignation mo, Bebs. Malaya ka na sa mundo ng mafia. Saad ng kanyang ama. Napagdesisyonan kasi ni Bebang na umalis sa pagiging mafia para sa anak nila ni Von. Agad namang sumang-ayon si Von sa kanya dahil yun din ang gusto nito. Magpo-focus na lang si Bebang sa pagiging first-time mom. Si Von magpapatuloy pa rin sa mafia world pero hindi na siya tatanggap ng mga delikadong misyon dahil ayaw niya mag-alala ang asawa
at ayaw niyang mamatay agad. Don't worry, parte ka pa rin ng organisasyon kahit di ka na mafia. Sabi ng kanyang ina. Sinigurado din naming may mga palaging nakabantay sa inyo para sa anumang panganib. Thank you po, Mom and Dad. Make sure na hindi delikadong mo siya na mapupunta kay Von, okay? May tiwala naman ako na malakas ang asawa ko. Pero mas mabuti na rin yung sigurado. Don't worry about me, Bebang. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Hindi rin ako papayag na magbaybay agad dito sa mundong ibabaw. Maya-maya lang, napagpasyahanan nila Bebang na umalis. Sa ngayon, hindi sila umuwi sa paboritong bahay ni Bebang. Sa bahay nila Von, umuwi ang mag-asawa. Mas safe kasi doon para sa kanila ngayon. Babalik sila sa simpleng pamumuhay kapag medyo nagkaisip na ang anak nila. San tayo? Uwi na tayo? Umiling si Bebang. Seaside tayo, sa MOA, habang kumakain ng ice cream. Gusto ko manood ng sunset doon. Baka mahamugan ka. Punta na lang tayo Batangas. Nandun sila Sean sa beach house niya ngayon. Pwede tayo makiasungot sa kanila. Nakangising tumango si Bebang. Sisirain na naman nila mag-asawa ang bakasyon ng pamilya ni Sean. Sa Batangas sila dumiretso. Medyo malayo yon kaya hapon na sila nakarating. Nandito na naman kayo? Nakasimangot na bumungad sa kanila si Sean. Von, naghihirap ka na ba? At palagi ka nakikisabit sa bakasyon ng pamilya namin? Tumawa lang si Von at Bebang bago sila pumasok sa loob. Ninong, Ninong! Tumayo ang naglalarong si Kath at sinalubong ang dalawa. Dalaga ka na, nasa si mama mo? Dito pala kayo? Ninong, gwapo mo. Saad ni Kath. Naku, wala akong pera. Nasa na mama mo? Lumabas naman sa kusina ang buntis na si Shane. 3 buwan pa lang ang tiyan nito kaya hindi pa gaanong halata. Ay taray, super fresh ni buntis. Ngumisi si Bebang. Mas fresh ka. Pasensya na sa istorbo wala kami mapuntahan eh. Sabi ni Von. Gusto ring manood ng sunset ni Bebang. Nagaya sa MOA ka sumahamog. Kaya dinala ko dito. Hindi nga lang namin naabutan yung sunset. May bukas pa naman. Nararamdaman ko magkakaroon kami ng bisita kaya pinalinis ko kay Sean yung guest room. Pwede kayo magstay dito hanggat kailan nyo gusto. Wala naman ako magagawa. Napahinga ng malalim si Sean. Palagi nakabuntot sa akin si Von. Crush mo yata ako. Kung ikaw magiging crush ko, ibig sabihin wala akong taste. Joke lang at baka mapikon ka. Shot na lang tayo. Wag sobra Kayo ang pagtatabihin namin ulit. Hindi nyo magugustuhan yon. Hinalikan muna sila ng mga asawa bago lumabas ang mga ito. May minibar kasing malapit sa beach house nila Sean, kaya doon sila magiinom. Mauna na tayong kumain at mamaya pa balik ng mga yon. Nagtungo ang tatlo sa kusina. Si Shane ang nagsandok ng pagkain at si Bebang naman ang naghain. Nang matapos sila, nagsimula na silang kumain kasama si Kath. Ninang, sabi ni Mama, mauna raw po lumabas baby nyo. Sabi ni Kath kay Bebang. Pwede ko ba siya maging kapatid? Oo naman. Gusto mo ikaw maging nanay nitong anak ko eh. Ayaw. Bata pa kaya ako po. Natawa na lang sila bago magpatuloy sa pagkain. Nang matapos silang tatlo, nagligpit sila at nagtulong-tulong. Si Kath na ang nagpresentang maghugas dahil bawal daw mapagod ang mga buntis. Dalaginding na halos si Kath. Mukhang nagmamature na rin siya. Ani Bebang kay Shane. Oo, pero mas lalo ding lumalala ang ugaling naman niya sa kanyang ama. Takot na nga sa kanyang ama niya eh. Ganyan talaga kapag nakatagpo ka na ng kaugali mo. Pagkatapos nila sa kusina, nagtungo na sila sa sala at nanood na lamang habang kumakain ng prutas. Bandang 9:00 hindi pa rin nakakabalik ang dalawang lalaki. Kaya nagkatingin na silang dalawa. Sundin na natin? Mabilis pa namang malasing ang mga yon. Mamog po sa labas. Ako nang susundo at alam ko naman yon. Anak, delikado kapag ikaw lang mag-isa. Baka may madaanan ka pang lasing dun. Saglit lang po ako. Ngumisi si Kath at inilabas ang baseball bat ng ama. Wala nang nagawa ang dalawang babae nang lumabas ang bata.
Sa kabilang banda naman ay ang magpinsang napasarap sa inuman. Ang usapan nila hanggang alas 8 lang kaso masyado sila maraming kalokohan. Papa! Ninong! Hinampas-hampas pa nito ang baseball bat sa kamay habang nakangising nakatingin sa kanila. Parang matigas itong ihahampas ko sa inyong dalawa. Alam niyo po bang buntis yung mga asawa niyo? Sayang-saya kayo dyan? Pauwi na nga kami. Sabi ni Sean at naglapag ng pera sa lamesa. Konti lang yun na inom namin. Nagkaproblema dito kaya tumulong muna kami sa gawain. Agad namang tumakbo ang dalawa at syempre, palingon-lingon pa rin sila kay Kat dahil baka mapano ang bata. Nakakakaba naman yung anak mo. Kung ganyan ang anak ko, hindi na ako iinom. Puro ka kasi tagay eh. Sabi naman ni Sean sa kanya. Sasamain ka talaga sa akin kapag tayo pinagtabi. Nang makarating sa bahay, napalunok ang dalawa nang makita ang mga asawa nilang madilimang aura. May gulo sa bar kaya tumulong kami. Sorry. Paliwanag agad ni Von. Alam niyong buntis kami. Kaya bawal kaming sumundo pero nagpakatagal pa kayo. Sikat pa ang sumundo sa inyo. Paano na lang kung napano yung bata? Sorry na bebang ko, si Sean kasi. Anong ako? Ikaw nga itong nagyayaya ng shot? Magtabi kayo matulog ah. Nilapitan ni Kath ang ina at ninang. Bago ito dalhin sa kwarto na tutulugan nila. Bagsak naman ang balikat na magpinsan doon sa sala. Kasalanan mo to. Sa susunod na bakasyon namin, doon na kami sa ibang bansa. Hindi na rin kita sasamahang uminom. Kapal mo naman. Inahumaling ka kasi sa mga babae sa bar eh. Diyan ka sa sala. Ano ako? Bahala ka dyan. Nag-away pa ang dalawa, pero natigilan sila na may sumigaw. Tahimik! Nakapamewang ang mga asawa nila. Bagsak balikat na sila at parehong mangiyak-ngiyak na. Diego, don't run! Sigaw ni Von sa anak na kalalabas na ng banyo at wala pang damit. Diego, madudulas ka! Tumawa ang batang lalaki at tumakyat sa sofa bago tumalon-talon. Napahinga ng malalim si Von bago lapitan ng anak. Pinunasan niya ito at sinimulang bihisan. Daddy! Napalingon si Von sa panganay na anak. Halos atakihin siya na makita ang panganay niyang babaeng si Bea na nagpadula sa railings ng hagdan. Agad siyang nagtungo sa dulo at sinalo ang batang babae. Malakas itong tumawa at yumakap sa kanya. Papatayin mo ba ako? Hindi ba't sinabi kong delikado magpadula sa hagdan? Daddy, it's fun! Napamura si Von at ibinaba ang panganay na anak. Oops! You cursed! Susumbong kita kay mommy. Isusumbong din kita. Fix yourself, pauwi na ang mami mo. Ilang taon nang lumipas at ilang taon na siyang muntik atakihin dahil sa sobrang kulit ng kanyang mga anak. Tuwang-tuwa pa siya nang bibi pa ang mga ito pero ngayon, gusto niya na lang sumuko. Ilang sandali lang dumating ang asawa ni Von. Agad siyang tumayo at sinalubong ito na kadarating lang. Galing ito sa isang meeting sa barangay kaya nawala ito saglit. Mukhang stress ka. Ano na namang ginawa nila? Nagmura po si Daddy. Sumbong agad ng panganay nilang si Bea. Sinamaan naman siya ng tingin ni Bebang. Sorry, si Bea nag-slide na naman sa hagdan. Si Diego tumakbo na naman basa. Binalingan ng tingin ni Bea ang dalawang anak na parehong nakanguso. Vegetable ang dinner at breakfast niyo. Sabi niya sa mga anak na agad naman napadaing sa reklamo. Hate na mga anak nila ang gulay pero pilit nilang pinapakain ng ganito. Ngayon, wala na talaga sila magagawa kundi kumain ng gulay dahil may kasalanan sila. Sorry po, hindi na po ulit. Nakangusong sabi ni Diego. Sorry na rin po, Mama. Napangiti ang dalawa ng pareho silang halikan ng kanilang anak sa pisngi. Merienda na kayo sa kusina. Huwag nang uulit, okay? Opo. Nagtungo ang dalawa sa kusina para magmerienda. Anong lagay sa barangay? Wala naman gaano. Nagbayad na ba ang mga umutang sa tindahan? Kagaya ng pangarap ni na Bebang na simpleng buhay. Doon sila namuhay sa simpleng bahay na binili ni Bebang. Nagtinda din sila at nagbebenta ng lutong ulam kagaya ng dati kay Shane. Yes, kapag ako tindero, palagi silang nagbabayad ng utang. Good! Ikaw palagi ang i-display ko.
Natawa si Bebang bago halikan ng asawa. I love you. I love you too, wifey ko. Hinalikan ni Von ang asawa na agad naman itong tinugunan. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.